So, meron tayo dito lumang DC motor na binili natin mga 3 years ago pa yata, hindi ko na matandaan, na tambak na lang. Then ito yung kasama niyang controller. So pwede siya according dito sa likuran. Ayan, 3 ano ba to? 4.5 to 35 volts ang kaya niyang i-accept na voltage na DC. Tapos bahala na siya magpaikot nito. So ngayon meron tayong nakahoy na lumang electric pan na sira. So try natin dito ikabit kung pwede, kasi kung papansin niyo magkaiba yung size nito saka yung structure nito, yung pang lock niya. So malamang yung panel nito hindi din tutugma kasi magkaiba nga sila. So magkakaroon tayo ng problema. Tapos yung layo niya so from here to here, so dito dapat yung kanyang pin ganito kalayo, dito pa dapat. Ito nandito lang. So kung makakabili siguro tayo ibang pan para dito baka sakali. Okay, ang muna natin ano ngayon is kailangan natin siyang maikabit dito sa kaha kung pwede. So hinangin natin to. So may mark siya na red, so malamang ito yung positive. So red din na gagamitin natin. Ito yung wire na pinutol natin kanina doon sa electric fan. So hinangin natin siya. So, lusot. Naglagay na rin ako ng insulator dito. Yung tube, shrink, ano ba tawag? Shrink tube. Nagkaikot natin. Para pag hinang natin, yan, mas matibay. Yan. So ito yung ating so ganoon din sa kabila. Sa kabila, dilaw naman gamitin natin. Sorry. Yan. So, lagyan natin ng maliit na tube din. Oops. Kaso wala ako ibang kulay na mas maliit black na lang. So, para sa negative. Assumption natin yun yung negative and positive. Okay. Teka, pasok natin doon. Yan. Then ikot natin. Then ilock natin. So sinangan natin. So okay, next naman ilagay natin sa casing. So tatanggalin natin tong pinaka lock nito isa. So, ngayon dito naman unahin muna natin ito sa likod, i-align natin siya. So bababa natin siya muna. Yan. Pag ganyan. Tapos ito dapat ihulog natin para may daanan yung wire natin.
Yan. Then next, itong sa ibabaw. Hindi kita. Yan. Sa ibabaw. Bakit sumasayad pa rin? Tingnan. Teka, anahin natin ito sa ibabaw. Ba't may sayad pa rin? Yun. Okay, balik natin. Yan. So, ang gagawin natin dyan, try natin kung maipit natin siya ng, teka, yan, lagyan natin pabigat. Dapat kasi medyo align yan eh. So, kailangan, pag hinigpitan natin siya, medyo naka-align siya para umikot siya ng maayos. Kung hindi kasi siya align, maglolo kasi. Ang problema, abot ba? Kailangan natin, abot ba kaya ang kanyang tornilyo dulo-dulo? Kaya ang una natin gagawin. Alamin pala, hindi gagawin. Kaya natin ha. Kasi pag hindi siya nag-align, umandar man yan, ang ikot yan ay tabingingi. Ngayon, hindi nga align. Meaning, hindi abot. So, ano gagawin natin ngayon? Hindi naman tayo pwedeng pumutol pa uli. Or kahanap tayo ng mas mahabang tornilyo. So, bumili tayo ng screw. Kasi maliit itong screw na kasama nung itong electric pan. Yung pinaka-screw niya maiksi. Kasi mas mahaba itong body nito. So, hindi pang maabot. So, ito, binili tayo ng screw na bolt and nut pala tawag dito. Bolt and nut. Hindi ko lang alam kung anong sukat nito eh. Yan, pero makikita nyo ba yan? Kaya mag-interpret. Ayan, ayan. So, kailangan natin yan para pang-align natin. So, ang una natin gagawin kasi, katulad ng sabi ko, so dapat i-align natin siya. Teka ha, tanggalin lang natin yung hindi kailangan. So, kabitan natin tong promoter. Ito yung kanilang controller eh. So, sa likuran, makikita nyo may nakalagay M positive, M negative, voltage positive, voltage negative. So, doon tayo sa kabit nito. So, kung di ako nagkakamali, hindi ko kasi matandaan, ang positive nitong nung tinesting ko one time, itong yellow, yung red ang negative. So wala kasing malinaw na ano doon sa motor eh. Pero ang ano naman yan, pwede mo naman baliktarin. Pag mali naman kasi itong positive negative, ang mangyayari lang, mali yung ikot ng electric fan. So madali naman yan ito i-adjust. So ngayon, kabit muna natin according dun sa naalala ko.
Then, ito, kailangan natin ito. Ito yung female na, ano ba tawag dito? Pigtail? Or, kasi ang binili kasi nating power AC adapter is 12 volts 5 ampere. Dapat minimum na 5 ampere. Pag mababa kasi dito, medyo nagiinit yung motor or kaya yung mismong adapter ang nagiinit. Adapter, BC-DC adapter. So, yan. Yung kanya kasing dulo nito ay ganito. So, yung male. So, ito yung female side. So, para mag-connect silang ganyan. Kung gusto niya, kung wala kayong ganito, pwede nyo naman putulin to. Itong wire, putulin. Kung wala kayong ganito, yung adapter na ganito, pigtail. Tama bang pigtail? So, putulin nyo dito. Yung positive and negative, ikabit nyo dito sa source, sa B plus B negative. Sa case natin, ito na lang muna gagamitin natin. Kagandahan lang sa ganito kasi pag may ganito kayong na connection, yung adapter nyo, pwede nyo magamit muna sa iba. Pag kailangan nyo, pwede nyo bunutin, pwede nyo gamitin sa iba. So ngayon, usually ang black and red, black is negative, red is positive sa ganitong mga connection. So ayun ang ikabit natin dito. Sa case ito, medyo naiba lang kasi ako yung nagkabit nito doon sa kabilang linya. So hindi ko napansin yung positive and negative niya. Pero dito sa mga standard na wires, red is positive, black is negative. Then ngayon pwede natin i-test. Siguraduhin nyo lang lagi naka-off. Yan, may tulog naman. Yan, off. So kabit natin. Ito na. Then on natin. Yan, may ilaw. At umiikot din. So, okay. Ngayon kabit natin siya sa mount niya. So ngayon, ito na siya. Kabit natin muna ito. Yan. Ito naman, pinutol natin ng konti yung ito. Kasi hindi nakakasya do ito. Hindi siya matuturnilyo na maayos. So try natin ngayon dito pag mayroon ng screen. Kung mayroon ng kasamang screen, kung okay pa ba siya. Yun. Hindi naman siya masabit. So, good.